Francis Manga, isa pong Katoliko. Magandang gabi po. Manga. Magandang gabi po. Awit 83, 18. 16 at 18. Hindi, 18 po. Upang ikaw lamang na ang pangalan ni Jehova Opo. ay lagay natin sa screen. Kasi ano po meron silang binasa talaga sa akin, Biblia. Kasi ito, Biblia po nyo ito, pero Jehovah nakalagay. Sabi nyo po, hindi ito, di ba? Kasi yung pinabasa nila sa akin na, kasi sa ibang Biblia, wala Wala itong Jehovah. Na, ang nakalagay doon, inalis yung pangalang Jehovah dahil masyado raw banal. Banggitin daw basta banggitin lang daw ng mga tao. Unang-una kapatid, huwag ka maniwala doon. Ganito yun. Walang Jehova sa Bibliang Ebreo. Bakit? Una sa lahat, sa Hebrew alphabet, walang letter J. Ilagay natin ang Hebrew alphabet sa screen. Pakibasa mo nga, kapatid na Josel, kung may letter J sa Hebrew alphabet. Ito po Basa. ang mga Hebrew alphabet. Vav, Hey, Deled, Gimel, Vet, Aleph, Final, Chaf, Kaf, Yud, Tet, Shef, Zayin, Ayin, Semek, Final, Nun, Final, Mem, Lamed, Resh, Kev, Final, Shadi, Final, Pei, Taf, Sin, Shin. So, walang letter J. Ano nung po meaning ng Shin na yan? Aling Shin? Yung Shin, anong meaning nun? Asan doon? Sa alin doon? Alin doon? Shin, yung kahuli-huli yan. Ano yan mga letra nila yan sa Hebrew alphabet Bawat isa dyan, may katumbas sa kanilang wika ang ginagamit. Ang tinitiyak ko sa iyo, walang letter J sa Hebrew. Paano po? Parang para rin yung Latin, ang letter J represented by I. Kaya, sa Hebrew naman, ang letter J represented by Y. Kaya, ang original na pangalan ng Diyos sa Hebrew alphabet o sa Hebrew language, yung 4 na letrang tetragramato na kung basahin ay mula sa kanan pa kaliwa. Tayo kasi kung magbasa, kaliwa pa kanan, Ang 4 na letrang Hebreo, yan sa baba na yan, Dito sa kanan ng basa dyan, papakaliwa. Kanan pa kaliwa. Yod, He, Waw, He. YHWH. Yan ang 4 na letrang Hebreo na sumisimboliko sa pangalan ng Diyos. Meron pang isa yan yung sabi Yahweh, parang Yahweh. Hindi, ganito nga. Pakinggan mo lang, Pakilagay mo sa screen. Yan. Yung Yod, He, Waw, He, o YHWH, nung isinali ng Bibliang English, yung YHWH na yun, nila ilagay mo ngayon yung YHWH. Yan. Kung babasahin natin ngayon sa English manner, YHWH, nilagyan nila yan ng A at saka ng E. Kaya naging Yahweh. Which is not the original. Hindi totoo yun. Yung mga Masoretes na nagsalin yung pangalan na yan sa Biblia, pinalitan yung Y ng J at saka yung W ng V. It is because of language barrier. Yung pagpupronounce, hindi ma-pronounce na matuwid doon sa Hebrew, pinalitan nila ng J at saka V. Kaya nilagyan nila ng E, O, at saka A. Kaya lumitaw yung Jehovah. Yun. So, yung pangalang Jehovah na yan po spurious yan. Hindi totoo yan. Pakinggan mo mismo ang saksi ni Jehovah. Sa kanilang libro, yung tinatawag na nangangatwiran sa kasulatan, sa page 191, pakilagay sa screen. Yan. Ito po ang kanilang pahayag. Dahil dito, Ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. kita mo, sila na mismo sa libro nila may sabi na yung pangalang Jehovah binuo ng ilang makabago, modern, mga translators ng Biblia, na hindi kilala ng mga sinauna, kahit Kristiyano, kahit Hudyo. Kaya yung pangalang Jehovah, wag isaksak yan sa Pilipino.
Alam mo ba kung kailan lumitaw yung Jehovah na yan? Sila rin ang may sabi. Sa kanilang libro naman, yung Biblia nila, yung forward, yung pangunang salita, dun sa libro nilang Biblia na, yung interlinear Greek scripture. Ayan, Released on February 9, 1950. by the New World- Watchtower Bible and Tract Society of New York. 1950 pa ito. Ano ang sabi diyan? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan nag-umpisa yung salitang Jehovah? Ika-14 na siglo. Wala pang 600 taon yan. O di ba? 2,000 na ngayon di ba? Sa mga tweet, wala pang 600 taon yan. Patay na si Kristo at mga apostol noong 14th century bago lumitaw yan Jehovah Pagkatapos nga, isasaksak mo sa akin, Jehovah. Meron naman tayong ebidensya Mali yan, kapatid. Huwag ka nang maniwala na ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Ngayon, kung gusto mo talagang tumawag sa Diyos, namumroblema ka, ano ba pangalang gagamitin mo? Kung ikaw ay anak, ang itatawag mo sa Kanya, Ama. Kaya sabi ni Kristo sa 9 ni Mateo, manalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Hindi naman sinabing, Jehovah namin, Ama namin. Tama na yun. Ama namin. Our Father. Nuestro Padre. Yun ang panalangin. Ama ang tawag. Siyempre, sabi nila, pinipilosopya nila. Hindi ba kayong ama, hindi naman pangalan yan? Halimbawa, tatay mo yung tatay mo may pangalan. Pedro. O Pedro, tama. Kung anak ka ni Pedro, tatay mo, tatawagin mo tatay mo. Tatawagin mo ba yung tatay mo, Pedro? Pag anak ang tumatawag, ang itatawag mo sa tatay mo, tatay, hindi Pedro. Di ba ganon? O ngayon sila, ang tawag nila, Jehovah, inimbento nilang pangalan kasi hindi sila anak ng Diyos Kasi kung anak ka, itatawag mo ama. Naintindihan mo na? Maraming salamat po. Sige, salamat.